Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng o host ng Talakayan Herbert TV. Muli ay ang ating tatalakayin sa linggong ito, sa hapong ito, ay tungkol doon sa um, computerization program ng ating DepEd. So, yan. At itong pondo ng ating pamahalaan hinggil dito sa isang ahensya ng pamahalaan nito. Yan. Ngayon ay binigahit ko ang sambayanang Pilipino mula sa iba't ibang sektor, mula sa sektor ng mga kabataan, sa eskwelahan, at mga katitsaran. So talakayin natin yung talakayin sa ating inisyatibong ito itong ating budget at itong computerization program ng mga public school o mga estudyante. So in connection with our budget. So yan. So ngayon ay yung ating pamahalaan ay kung di ako nagkakamali ay parang tinanggalan nila ng budget yung DepEd sa computerization program. Bagamat pinalaki nila yung budget nito, ay tatanggal pa itong computerization program nito. So ngayon kayo ba ay sangayon dito, yung ating mga katitsaran, yung ating mga estudyante dito sa mga bagay nito. So marami yung pumalag diyan sa pagbito at yung talagang yan ay hindi sinasama, hindi sinama sa budget na yung computerization program ay kanilang binawasan ng budget, hindi nilagyan nila ng budget. So ngayon ay kayo ba isangayon o hindi at ating talakayin. Ngayon ay dapat ba na ito ay may pondo? Dapat ba na ang mga estudyante ay matuto sa computer, matuto sa internet? So yan ba yung dapat na kaya dapat ba may budget dyan? O dapat yan ang budgetan ng ating Department of Educations at hindi basta makapag-aaral sila ng mga basic educations, elementary, primary o hanggang senior high school, at hindi na masyado doon sa internet at pag-aaral ng computer. So, it should be ba? So, ngayon ay tayo ngayon ay nasa modernong panahon. So, kailangan natin na tayo ay magkaroon na ng advanced technology na yung ating mga bawat isa may kasanayan sa paggamit ng teknolohiyang ito, ng internet, ng computer. So, pag gagamit ka ng internet, kinakailangan marunong ka sa computer at hindi lamang doon sa cellphone. So, cellphone kasi limitado ang kakayanan nito, hindi kagaya ng computer at ng mga laptops yan at iba't ibang SIM line para ito ay magamit sa opisina, produksyon, industriya, etc. na magpapunlad sa ating ekonomiya at sa ating mga Pilipino nag-graduate from high school, even elementary, and colleges ay mayroong capabilities o mayroong kakayanan at mayroon silang ability sa computer o pang-internet. So hindi lang basta marunong ka mag-internet o ito yung natutunan mo sa pamamagitan lamang ng iyong pagkakatlik ng iyong kakilala. Maranasan mo na mayroon kang cellphone. So dapat ay mayroon kang mahusay na kasanayan in using a computer o paano ka mag-computer at gagamit ka ng internet. Iba't iba pang mga ginagawa sa pag-computer. Mayroon pa pang mga course like computer engineering, mga programming pa yun. So ito ay basic na kinakailangan ay yung ating mga estudyante ay mayroong capability dyan at maging yung mga nasa colleges dapat meron din. Secondary and colleges yan dapat mayroong kaalaman dyan. At maaaring maging elementary, siguro ay binibigyan na rin ng yung mga nasa grade 5, grade 6 ng kaalaman para dyan siguro. Siguro maaaring mga private mayroong ganyan na. So ngayon ay yung budget niya ay tinanggal kung saan nakalagat yan. So dapat ito ay dapat ba tanggalin o hindi. So para sa akin ay tayo ay hindi sumasang-ayon na matanggal yung budget na yun sa DepEd. O dapat ay ito ay isa sa mga binibigyan ng punto ng ating pamahalaan.
So tayo ay nagtataka rin bakit yun ay natanggal sa binito ng ating Pangulo. Samantalang numero uno na kanyang perspectives o kanyang pamamahala ay meron siyang digitalization's perspective at yung mga estudyante maging competitive, which is, it is number one na kailangan. Diba? So mga mga nasa programa niya ito na dapat ay may pondo. Aside from ibang mga programa niya, doon din niya kinaltasan ng pondo yon. Yung mga ibang programa para masaayos yung ating fund. So ngayon ay siguro ay may kadahilan ng ating Pangulo para diyan at mayroon din siyang ilalaan para ito ay matugunan. Pero unang-una, syempre marami yung mapalag doon sa kanyang desisyon at yung talagang budget na ginawa noong yung pagkakaltas ng budget o paghihimay ng budget nitong ating Kongreso at Senado. So parang doon pa lang yata tanggal na yun. So or else na ito ay dito sa ating administrasyon na o yung sa kay Pangulo na Bito yun. So ngayon ay hindi natin tinitingnan na ito ay kanyang ito ay kanyang mayroon siyang interest na mayroon siyang ibang bagay na nais para dito. So o parang hindi patas ang kanyang ginagawa. So tinitingnan natin na siya ay mayroong mahusay na intensyon at pagsasaayos ng budget para dito. Ngayon ay siguro ay wag nating sana ito ay maipamot natin din sa kanya na kanyang libiin na kung ito man ay ginawa niya na pamamaraan ng budget para ito ay may saayos, mula dito ay dapat ay paglaanan pa rin niya ito sapagkat kailangan ito ng estudyante na kailangan ng mga estudyante na mahusay sila. Sapagkat yung programa din yan ng digitalization at maging competitive yung mga estudyante. So dapat yung mga students, they should be mahusay sila sa computer at pag-internet. Dapat pag-graduate sila ng ayos. Kasi kapag mahusay ka sa computer at internet, isa sa mga pwedeng maging trabaho mo, yan ba, mga call center, mga iba't ibang mga cyber based na mga trabaho. At kailangan sa lahat ng mga negosyo, sa ngayon mayroong mga ganyan, may mga cyberspace ang ating mga pagnenegosyo ngayon. So kaya usually kailangan yung computer sa mga negosyo, lalo na yung malalaki na hindi lamang sa cyberspace, inside, internal, pag nag-compute, mayroon silang sinasabing yung networking yan, local and international. So kapag kasi ganyan, yung malawak ng mga kumpanya gumagamit ng ganyan. So ngayon yung ating mga estudyante kapag yan hindi marunong dyan, mahihirapan sila lalo na kung mag-abroad kapag hindi sila marunong dyan or lokal. Kasi ginagamit, dapat intact agad marunong mga ganyan. Yun nga, kinakailangan pa nga marunong ka sa iba't ibang platform para ikaw ay ma-employ dyan. Even though in sa college ka, kapag umarag ka, accounting, kahit accounting ka, dapat marami kang alam na platform sa accounting, pinagagaan mo, inventory, mga etc. Ang daming mga alamin in a computerization para matanggap ka ng mga trabaho. Kasi lalo kung wala kang experience no? But kung experience mo is school training or mga ganun ay o study ay maganda, lalong maganda yon ikaw ay may employ kasi hinahanap yan noong ng mga kumpanya. So kaya dapat yung mga ating mga estudyante senior high school na marunong yan para competitive sila kapag graduate sila. Kapag usually kasi hindi na ngayon nagta-typewriter, kapag kasi pag in-employ ka, papagamitin ka ng computer at papagamitin ka ng computer ng iyong mga employer o ng mga business sa negosyo, depende doon sa mo. Sa almana, so usually kasi pag nag-o-office, magagamit ka ng computer. So, lalo na pwede nang gawin sa work from home. So kaya dapat ay ito dapat ay hindi tatanggalin doon sa mga sa programa ng ating DepEd. Pero sana ito ay magawa ng paraan ng ating Pangulo. Kung man yung kanya naging budget doon, pag-ito noon, ay naging mahusay yung kanyang ginawa.
ginawang pagbito at pagsasayang ng budget. But definitely, ating ipaalala sa kanya na this ay kailangan ito. At siguro naman ay alam niya na ito kailangan talaga ng mga estudyante. Na it should be hindi dapat ito ibito. Pero syempre may mga dahilan siya para masayos ang mga pondo. So ngayon ay sana yung ano man yung layout budget dapat na maibigay sa mga dapat mga ehensya na kailangan ay magawa ng paraan kung ito ay at maituloy yung mga programa na nais nila. So yan, sana ay tayo na pag-initiate ng pagtalakay dito sa issue ito, sa budget, dyan sa particular na programa na yan. Dapat na mayroon na programa. So sana ay italakay ng bawat eskwelahan yan. Estudyante, kabataan, teachers, at may parating kung paano pupunuan at susolusyonan ng ating Pangulo yung budget na yan na bakit na ito ba dapat pang itutuloy o hindi, it should be na dapat itutuloy. So paano may itutuloy ito ng budget? So dapat ay masagot ng ating Pangulo yan at magbigay siya ng kaukulang tulong yan. At iba't iba pa na mga iba't iba pang usapin doon sa mga budget na mayroong nagkakaroon ng mga pagbatikos o mga pagpuna. Siguro meron pang iba naman pamumuno ng budget doon sa para dyan sa funding from the DepEd budget. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagtalakay tayo sa linggo ito mula dito sa issue ito ng budget natin at pagbito dito o yung talagang yan ang gustong budget ng kaltasan ng ang layout ng DepEd para diyan sa particular na programa na sa computerization program. So, sana mapag-uusapan ng ating pamahalaan yung budgeting na yan para hindi nagkakaproblema sa mga budget na dapat ay pangangailangan ito na dapat natutunan. So, alin ba yung mga priority at ang mga hinihain ay dapat mabigyan ng pondo o ito ay dapat maituloy or not. Lalong-lalo na yung mga halimbawa mga programa na aasa ay doon sa halimbawa mag-amortize ka ng mga proyekto o magtutuloy ka ng proyekto. Aasa ka sa bayan yan. Halimbawa may infrastructure yung isang LGU. Kailangan niya ng budget para mapag-amortize ka. So, yes naman ang problema. Magkakautang ang mga LGU kung walang budget, di ba? Kapag nag-amortize sila ng project, kaya usually pa pwede naman ganun yung ating LGU. Kukuha sila ng pondo, utang doon sa mga bangko, tapos amortize nila, halimbawa ng mga 100,000 naman, yung walang budget. Problema mga ganun ba? Kaya dapat tayo may mga ganun mga budget na it should be a priority at hindi dapat tatagal. So yung magandang hapon sa inyo na lahat, sana gabayan ng ating pamahalaan, ating Pangulong Marcos, ng Panginoon Diyos, na siya makapamahala ng mabuting patuloy, patas at magampanan niya ng lubos sa kanyang tungkol. Tayo maasa sa kanya na matugon niya yung karapatan ng tao at ang pamamahala niya ay magampanan niya ng lubos at maibigay niya karapatan ng basic sa lahat from overall. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.